Panibagong video na naman ng ating nakalkal mga banateros mapatungkol kay Marcos Jr. At ito ang katanungan doon sa video na yun. Sino sa buhay ni Marcos Jr. si Maya Santos? Naku po, ito na nga yung sinasabi ko, nagkakalabasan na. Nagkakalabasan na sila. Alam nyo, medyo tumayo yung balahibo ko dito no, sa video na to na napanood ko. Pero ang lamang kasi nito, marami kasing nadawit na mga pangalan dito sa video na to. At mga di umano ay ito ang nakakaalam at ito daw yung pwedeng maging mitya ng pagkaka-impeach ni Marcos Jr. No. So sino nga ba ito? Etong si Maya Santos na laman nitong video na to. So yun no mga banateros, hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Masyado tayo na busy. So ito na, panoorin po natin ito at yung pangbabastos or parang pinandirian ho ni Marcos Jr. yung mga iilan na mga sumusuporta sa kanya. Huling-huli sa video kung paano niya hinawi si ating anak ng teting ka naman Marcos, iilan na nga lang supporter mo. Tapos hindi mo pa hindi mo pa sila mapakisamahan. Ang tindi mo naman dong. Grabe no, alam niyo kung sabi ko habang pinapanood ko, grabe naman tong taong to. Minsan na nga lang may magpa-picture sa'yo kahit anong kaway-kaway mo, walang pumapansin sa'yo. Tapos ngayon kung kailan may nagpapa-picture sa'yo, bigla mo naman hinawi. Ang galing ang lupit-lupit naman ito ni Marcos. Samantalang marami din akong ipapakita sa inyo ng mga picture. Ayan na, speaking of Marcos. Tingnan nyo yung pinagkaiba. Mga banateros, tingnan nyo po ang pinagkaiba. Hindi po ito hindi po ito edited. So yan po talaga ang confidential fund ni BP Sara at nitong ni Marcos Jr. Tingnan nyo po yung pinagkaiba. Wala sa kalingkingan. Kasi ewan ko ba paulit-ulit nga namin sinasabi na kung usapang impeachment lang at about sa confidential fund, ay mas deserve ni Marcos yun. Bakit hindi ito kinu-question ng ibang mambabatas? Kasi pinapakinabangan nila. Yan ang issue sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte is 125 million lamang. Samantalang kay Marcos Jr. ay tumataginting na 4.56 billion. Wala pa ho sa kalingkingan kahit nga dito sa butal sa 5.6 wala pa rin. Sobrang laki pa rin, butal pa lang yun So bakit ito? Bakit ito hindi ito kine-question ng mga mambabatas? Diba? Ang laki-laki ng confidential fund ng Pangulo. Pero hindi nila yun talagang dito, ito yung nagpapakita na sobrang unfair. Talagang may dinidepensahan or may pinagtatakpan ng mga congressman. Kasi kung usapang confidential fund, bakit ito hindi hindi to bakit hindi inaano tong confidential fund ni Marcos? Bakit doon lang sila nakatutok sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Yun nga kaya talagang natuto na rin yung mga kababayan natin kasi nga dito nga obvious na talagang pamumulitika lamang ang ginagawa ng administrasyong Marcos sa mga Duterte. Kasalanan din kasi ni Vice President Sara Duterte. Hindi ka nakinig kay Tatay Digong kasi. Di sana wala na tayong problema. Hindi, siyempre parang tayo lang din yan Yung nangyari kay Vice President Sara Duterte, parang tayo lang din, nabudol. Hindi tsaka ang galing talaga sa totoo lang. Sobrang galing po talaga magpanggap ng mga Marcos. Pero nyo Duterte, kung yung mga Duterte nga napaniwala niya, tayo pa kaya. Kaya sa parting yan, hindi na ho natin masisisi
etong si Vice President Sara Duterte, bakit niya ginawang tandem tong kumal na to. Tong kumag na si Marcos Jr. no? At ngayon si Amy Marcos naman tuta niya. So yan no, ang laki ng diferensya. Kayo na lang po bahala humusga mga kababayan kung sino ba dapat sa kanilang dalawa ang i-impeach. 'Di ba? Biruin mo puro ang laki ng pera ng Pilipinas, no? Pero ang daming naghihirap ng mga kababayan natin. Bakit kaya? Hindi, ano lang yun katanungan. Bakit kaya? Ang dami na pag-uusapan, trilyones, bilyones, pero bakit ang daming naghihirap? Bakit ang daming nagugutom? Bakit ang daming mga kababayan natin na walang mga trabaho? Bakit? At ngayon, bakit baha pa rin? Asan na ang 5,500 na flood control? Pinak-check na naman si Marcos Jr. ng panahon. Ayan, nagbabaha na naman sa sulok ng Pilipinas ngayon. At dahil nga din dyan, kahit ako problemado. Dahil ako'y walang sasakyan, kaya tayo ay delikado kada uulan. Lagi tayong basa. Kailangan lagi may baon tayong sapatos, medyas, pantalon at damit ulit. Para pagdating doon sa trabaho, palit na naman. Wala eh. Tapos ngayon, ang tututukan ni Marcos Jr. yung subway. Anak ng teting, yung baha nga sa Pilipinas, di mo solusyonan. Ay, naalala ko yung sinabi ni Michael B. natin. Kung di nyo na yung video ni Michael B, tawang-tawa ako dun eh. Sabi ko, to si Michael B, ang talino talaga. At hindi lang yan eto pa yung isa. Hindi lang yan, ayan pa ayan pa ang malulupit. Magkapatid na Rimulya na mayroong tig 500 million confidential fund. Ang lupit, di ba? Tapos ngayon eto katulad niyan. Sige, sabihin na natin, hindi niyo pinag-uusapan yung confidential fund ni Marcos Jr. Kasi bawal dahil nasa batas malamang yan ang nila yan yung idadahilan nila. Eto na lang, bakit etong magkapatid na to hindi nyo kine-question kung saan napupunta at saan paggagamitan ang kanilang mga confidential funds? Diba? O baka sabihin, hindi kasi confidential kasi, tanga pala kayo bakit yung kay Vice President Sara Duterte kinalikot nyo? Bakit nyo inaalam yun? Confidential fund din naman yun. O yan ang laki din wala pa sa kalingkingan, 500 million, ang yayaman nyo. Ang sarap mamuhay ng ang sarap mamuhay sa gobyerno. Talagang talagang buhay na buhay ka. Wala kang problemahin sa tanang buhay mo. No, sarap mamuhay. Biro mo, may 500 million ka. Paano ko kaya gagastusin yung 500 million? Bili akong kotse, bili akong lupa, bahay para di na ako mangupahan. Yung big bike ko siguro, bibili na lang siguro ko ng isa, yung 1,250cc na BMW na adventure para makapunta na ako ng mga bulubundukin. Ano pa ba? Kotse, bahay, lupa. Sige, syempre, negosyo. Benta ako ng pulburon. Magbibenta ng pulburon. Ay, nako. Yan liwanag. Ng na yan, ewan ko na lang kung yung dalawa na yan, grabe itong mga confidential fund nila. Ang lulupit. So kayo, mga banateros, mga kabiya, sino ang dapat na ma-impeach? At eto na nga, speaking of impeachables, eto may banat si Attorney Sal Panelo na yung eleksyon daw po pala ang naging sagot sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pasensya na kayo, nabubulol ako kasi ang hapde. May singaw ako sa dela. Kakakapi ko, akala ko kasi malamig na, mainit pa pala. Bakit may yan, tanggalin natin yan. So dito, alam nyo, ang ganda ng point dito ni Attorney Sal Panelo. So, sobrang sa lahat ng sinabi niya siguro dito ko siya nagustuhan. Ito panoorin natin. The results of the election shows strongly
that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. And nasa saligang batas din natin, nabigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin ng due process? Kailangan sumunod ka sa regla. Ano ba ang regla? Bago ka tumanggap ng demanda. Ano yun? Kaya na hindi ba yung Bakit may mga reglang na pag-uusapan yan? pag nagdemanda sa piskalya, tinitingnan nila kung may probable cause. Tapos pag sa tingin nila meron, ipapile nila sa hukuman. Ang judge mismo, sa saligang batas, sinitingnan na may probable cause ba ito bago ako mag-issue ng warrant. Kailangan dumaan doon sa isang process eh. Hindi basta tuloy-tuloy. O, maliban pa sa sinabi mong sayang ang panahon. Sayang ang panahon, sayang pa pera. Not only that, it is so divisive. It creates schism. In fact, it has already created a schism or a division sa mga puwersa dyan dito sa ating bansa. So sa halip na bigyan mo ng pansin yung mas pangangailangan ng mga kababayan natin ang dating sa serbisyo publiko, doon ka magpo-focus sa pagpapaalis mo sa isang opisyal na groundless pa. Pero ang dapat history ng mga tao, bakit ganyan umarte yung mga Senador. mga sinasabi ko mula sa poll, these senators, being politicians, will never reach their political future on a subject matter that will pull them down. Kasi alam nila na yung taong bayan ayaw sa impeachment kasi nagkaroon na ng survey dyan. The results of the election shows strongly that the people are against this impeachment and against the arrest, detention, and the jailing of President Duterte. Hindi yun naman talaga eh. Alam nyo yung tama nga yung sinasabi ni Atty. Sal na ang patotoo sa impeachment kay Vice President Sara Duterte yung nangyaring halalan. Tingnan nyo ilan ang bumoto sa mga Duterte senatorial candidate. Binawasan pa yun. Partida ha, binawasan pa yun. Yung iba pa dinaya pa para hindi masama dun sa top 12 na yun. So eto yan. Tignan nyo yung boto ni Senator Bongo na nasa halos 28 or magto 27 million na. Sabihin na natin, i-fix na natin ng 32 million kagaya ng boto nung tumakbo bilang Vice President netong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga 'di ba binawasan. So tignan nyo maigi doon ha. Yung mga partido ni Marcos Jr. halos lahat din hindi nakapasok. Masang awa pang nakasabit si Amy Marcos. Doon mo makikita kung ayaw ng taong bayan dito sa mga Duterte, dapat damay-damay yan, pati yung mga senatorial candidate. Bakit sobrang dami pa rin na bumoto kay Senator Bato, kay Senator Bongo? Kasi nga ayaw ng taong bayan yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Gaya na lang yan yung paghatid kay Pangulong Duterte sa Netherlands, sa ICC. Ayaw din naman ng taong bayan yun. So kaya kung talagang sasabihin nila na kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, anak ng teteng, nung halalan pa lang dapat pinatunayan na nila yun. 'Di ba? Nung halalan pa lang dapat walang bumoto sa mga Duterte senatorial candidate. Kaso doon nila ipinakita talaga na kung na sobrang grabe ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya nga ito na-excite nga ako sa darating na 2028 election kasi nga doon talaga masasampal ng katotohanan itong mga hayop ng mga kritiko ng mga Duterte na kesyo katulad niya nila Trillanes, nila Gadon, 'di ba? Yung dalawang bobo na yan.
na palagi sinasabi na ay Duterte wala na. Ay Duterte mahina na. Duterte hindi na malakas sa tao. Pero tignan niyo 'yung nangyari. Kaya nga sa darating na 2020, tignan niyo na lang. Wag lang talaga magkaroon ng automated accounting machine. Talagang sure ball ang pagkapanalo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Ako na nagsasabi sa inyo. Baka yung 32 million na yon na bumoto sa kanya nung Vice President, nung tumakbo siya bilang Vice President, baka maging triple yun. Hindi naman totaling triple, baka maging 50 million or 40 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga kung talagang ayaw ng mga Pilipino or gusto nila na ma-impeach si Sara, di sana hindi nila binoto ang mga senador. O tingnan nyo na lang. Sa tutusin, binawasan at dinaya pa yun. 'Di ba? Kaya hindi nakapasok yung iba. Pero kung yun ay walang nangyaring dayaan dyan sa nung eleksyon, talagang pasok yung Duterte, yung 10 Duterte senatorial candidate. Ayaw na nila. Pag kinontra mo yan, may problema kang malaki talaga. Proof ng election, Attorney Sal. Results ng election. Ano? Resulta ng nakarang election, Attorney Sal. Yung mga kumalaban kay VP Sara, marami sa kanilang hindi nanalo. You will fall. Malaking pagbagsak nila pag ikaw ay pumabor dyan sa impeachment. Kaya ngayon, naghahanap sila ng graceful exit. But having said that, constitutionally, pwede talagang mag-dismiss. Pero kung tatanungin mo si Inday Sara, tuloy nyo, siniraan nyo ako na siniraan para makita ng taong bayan ang pagka-inosente ko. But actually, Madam Vice Presidente, kahit na hindi ituloy impeachment, alam naman ng taong bayan na wala kayong kasalanan. Kasi nga, patagal nang tinatalakayan sa Kongreso, pinakita na rin kung ano ebidensya lang, hindi naman ebidensya yun. Talagang sinisiraan ka lang, gusto ka lang tanggalin sa Panguluhan sa 2028. Kaya, ang tao, kahit na walang impeachment, alam na inosente ka, Madam Vice President Inday Sara. Samantala, Teresa, pag-usapan naman natin itong Senate. Hindi, yun nga, totoo nga yun, no? Kahit wala naman na talaga yung impeachment na yan, kahit hindi humarap, pero mas maganda na rin na humarap si Sara, no? Si VP Sara. Pero wala na talaga yan. Oo, talagang, alam niyo kung bakit gusto lang din matuloy ni Marcos yung impeachment, yung pagdedebatehan sa impeachment. Kasi, isa rin yung taktika nila para wag na naman tayong mapansin na kabulastugan nila sa gobyerno. Yun na naman yun, no? So abang-abang na lang tayo. Pagtapos ng impeachment, magugulat na lang tayo na may isang pondo na naman na nawawala. Presidency. Sinabi kasi ni Senator J.V. Ejercito na mas makabubuti kung magkasundo na lang daw sa term sharing sina Senator Cheese Escudero at dating Senate President Tito Soto sa pamumuno ng Senado sa 28th Congress. Pareho silang miyembro ng National People's Coalition o NPC at kapwa qualified. Ang kay Ejercito, dagdag niya, mas maganda kung walang bangayan, lalo na't iisa ang partido nila at maraming suliranin ng bansa na kailangan harapin ng Senado. Iniuturing niyang normal yung usapin ng leadership tuwing may bagong kongreso. Kinupirma na rin ng ilang senador na lumalapit na sina Escudero at Soto sa mga kaalyado upang humingi ng suporta. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, inalok din siyang tumakbo bilang Senate President. What's your take on that? Wow. Attorney Sal? Para hindi na lang mag-away si Senator Cheese and Senator Tito, why not si Amy Marcos daw, Attorney Sal? May offer. Opo, wag naman. Senate President, si Amy Marcos, nako po. Ano na naman di mas lalong feeling niya, but tsaka ito what if na lang na kung siguro mas maganda maging Senate President si Senator Bongo na lang. Dapat ganun no? Kung sino yung mataas ng boto, yun na lang yung nagiging Senate President. Kasi
Pinagdaanan na rin ni Tito Soto yung Senate President, so parang mas maganda siguro kung iba naman. Si Rodante Marcoleta, Senator ba to? Diba? So yan mga pwede, pero Amy Marcos, kalukuhan yan. Pwede naman daw sa kanya. Eto. Unang-una, yung tatlo, hindi na dapat maupo. Kasi, isa-isay natin. Mga kaibigan natin to, pero kailangan, dinidiscuss natin academically. Walang kumbaga, hindi naman personalan to. Yung isa, naging Senate President, di ba? At kaya siya tumakbo daw uli dahil marami pa siyang gustong gawin. Kaya isang anchor, nang ini-interview siya, tagal-tagal mo na sa Senado, ba't di mo ginawa yan? Ilang dekada ka na ba dyan? Ha? Siya ang pinakamatagal na naging senador. Ilang terms na ba yan? O pang-apat Si Tito Soto. Dekada na. Bakit kailangan pa? Madalit sabi, bilang Senate President ka, hindi ka nagpakita na dapat na maupo ka muli. Yung isa naman, first time na Senate President, problematic na kagad. Sa halip na manindigan siya bilang isang Senate President pagdating sa illegal na pag-aaresto ng Presidente Duterte, bilang abogado, wala rin. Hindi niya rin ginawa yung kanyang tungkulin bilang isang abogado at bilang Senate President. Yung isa naman, Sus Maria Jose, napakabalat kayo naman yan. Di mo pagkakatiwalaan yan. Di mo malaman kung palaging pansariling interes siya. So ibig sabihin, yung tatlo na yan, Soto, Escudero, tsaka Marcos, wag na. Parang cancel na. I-cancel nyo na yan. Wag nyo nang gawing Senate President yung mga yan. Kasi totoo naman may punto yung sinabi ni Attorney Sal Panelo. Ako, isa din po ako sa malapit sa kay Tito Soto. Ako ay dating TBJ Defender at nakakasama ko din sila, no? At may mga tulong din na inilapit ako kay Tito Soto na kaagad niya naman na tinulungan ako sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, no? Si Tito Soto kasi nagawa niya na Naging Senate President na siya. At ano pa ba ang may dadagdag niya dun? So wala na. So si kay Cheese din, ganun din, lalong-lalo na kay Amy Marcos. Kaya ang dami pa naman pwedeng maging diyan Senate President, no? Nandiyan sila Senator ba to? Yung mga Duterte senatorial candidate. Wag lang si Bam Aquino, ha. Wag din si Kiko Pangilinan. Baka magdala ng saging yun sa kada hearing. Wag naman yun, ha. Si Ping Lacson, hindi ko kasi masyadong talaga si Ping Lacson pero wala akong nakikitang pwedeng maging Senate President si Ping Lacson. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, si Senator Bongo at si Rodante Marcoleta. Maganda nga sana kung si Pastor Kung si Pastor nakapasok lang talaga, kung hindi nadaya yung boto niya, talagang yan ang talagang karapat dapat na maging Senate President. Tapos kayo dyan, grabe, alam nyo, baka sabihin nyo masyado na kaming pero iba kasi. Iba yung talaga ni Pastor, yung dunong. Oo, talagang alam mo yun, hindi nga sila nagkakalayo ni Pangulong Duterte. No, talagang yung talino, yung bago nila gawin yan, pinag-iisipan mo na maigi, pinag-aaralan. Ganun dapat ang isa sa mga leader talaga. So sayang nga lang talaga kasi hindi naman big deal din kay Pastor yan na hindi siya nanalo. Kami lang nangihinayang kasi nga siya yung talagang kailangan natin pag-usapin sa Senado, no. Dahil kaya niya nga pinasok yan kasi nga masyado ng bulok ang sistema dyan. So katulad na lang yan, kagaya na sinabi ni Atty. Sal Panelo na bakit hindi umaksyon si Chis Escudero sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Una-una, lawyer siya, abogado siya, ba't hindi siya? So sabi niya nga, so hindi na nga rin deserve na para maging Senate President pa si Chis, lalong-lalo na si Ivy. Alam naman natin, papaikot-ikutin lang tayo niya. Parang gagawin lang tayong trumpo niyan.
Oo, kung ikaw magiging Senate President ka, kung kapatid mo nga, hindi mo magawa ng solusyon. Yung ginagawang kahayupan ng kapatid mo, tapos magiging Senate President ka pa. Wag na, uy. Kaya hindi dapat pwede. Sino dapat? Ako. Considering na yung majority, majority, ilan ba majority? 13 senators lang. Sobra-sobra na eh. Bakit sobra-sobra na? Kasi yung mga nandyan, gaya ng paulit-ulit yung sinasabi, yan, susunod yun sa kumpas ng taong bayan, ng tinig ng taong bayan. Ang taong bayan nagsalita, survey, sa resulta ng eleksyon, Tama. na sila ay naninindigan with the Dutertes. Kaya nga yung mga kumontra, bumagsak lahat. So madalit sabi, yung mga narariyan, maliban pa dun sa nahalal na dati ng Duterte, maliban pa dun sa dati ng Duterte, bago nagkaroon ng halalan pa. At yung mga iba na nakikita nila na pag kinontra mo yan, may problema tayo. Yung mga yan, talagang magdo-Duterte. Hindi yan boboto ng laban sa mga Duterte. So ano ngayon? Ibig sabihin, kayo, majority ng mga naniniwala sa pagka-innocent ni Inday Sara, Ibig sabihin, si Senator Bongo nga. naniniwala sa illegal na pagkaka-aresto, nakikinig sa boses ng taong bayan, dapat Yan. sa inyong ranggo magmula ang isang Senate President. Ba't di nyo gawin si Senador Bongo ang maging Yan. Senate President? O kaya si Senador Bato. O kaya si Ako, kay Senator Bato, medyo kasi, sabi nga nila, ang isang pagiging leader, kailangan talaga ng hindi ka emotional dyan. Medyo, kung papipiliin ako kay Senator Bato at Bongo, kay Bongo na lang. Dahil bukod sa, yun nga, sinasabi ni Atty. Sal Panelo, majority, so, gihamak naman na mas malaki ang bumoto kay Senator Bongo, so siya ang deserve at karapat-dapat na maging Senate President. Senador Robin Padilla. O kaya si Win Gatchalian. Yan naman yan naman Senate President. Hindi naman kailangan ng sobrang galing mo dyan. Kasi pag-aaralan mo ng rules, magpipreside ka eh. Magpipreside ka lang. Kailangan alam mo rules. And these people that I mentioned, and just study them. Basta malaga, kailangan yung mga Duterte ang maging Senate President, yung mga nasa grupo ng Duterte. Hindi yung mga nanahimik, yung mga nagbalat kayo, yung mga kumontra sa mga Duterte. Iyon, no. Tama. Kaya Senator Bongo talaga dapat ang mapiling Senate President. Kay Senator Robin, hindi rin ako masyadong kay Senator Robin Pasensya na ito, sarili kong opinion pero hindi ko sila kinakalaban Gusto ko lang kasi talaga, kasi siyempre, ang pagiging Senate President kasi is ikaw na yung pangatlo sa leader ng bansang Pilipinas. So kung Senate President lang din naman, kay Senator Bongo na ako. Diba? Kaysa naman si Bam Aquino, si Amy Marcos, si Kiko, lalo na kay Lito Lapid. Pag si Lito Lapid, bang. O tapos yung kutsilyo, magbabarel, bibiyakin yung bala sa kutsilyo. Ay, nako, ba't ba nanalo si Ay, nako. So, eto naman, eto, malupit din tong, saan na to? Eto, cheese, pumalag sa pahayag ni Tolentino. Nako, ba to? Kakagulo na sila. Panoorin natin to. Hindi ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na noon, ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos pinalang ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami iti-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. Di ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid ito.
At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso. Yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasa ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. Ang hirap lang kasi dyan, no? Bakit, alam mo talagang yung katulad yan, si Tolentino, dapat hindi na pinapakinggan yung ano yan eh. Dapat hindi na pinapakinggan yan eh, kasi una talo ka na rin naman. Tsaka kilala ka naman na namin balimbing ka. Oo, dapat hindi na inaanuhan yan. Ang bulok kasi ng sistema ng batas natin. Ba't ba kasi kailangan na, samantalang eto na. Dito na tayo sa isa sa mga video natin na nakalkal from eto yung paghawi ni Marcos Jr. sa kanyang iilang mga supporters. Tapos yung about doon kay Maya Santos, panoorin natin. Gaano ba kamahal ang magpalitrato dito sa taong ito? Kaway pa. Kumbaga, bibihira na nga lang ang mga tanga, mga bobo na gustong magpalitrato sa kanya. Ang ilap pa, no? Masyadong mailap, masyadong madamot, no? Yan, hinawi yung kamay, ayan, kitingan natin, ayan. Binigay yung bata, tapos hahawiin, tanggal-tanggalin yung kamay mo, huwag kang Saan? Ito to. Slow mo natin. Yun. Oo, hinawi, no? Ayaw Hindi, kasi, alam mo, Jojo, baka kasi magselo si Ma'am si Tars. Kaya ito naman to, alam mo naman selosa si Ma'am si Tars. Ayaw niyang nahahawakan si Ngagburs. Baka ma-jombag na naman siya pag uwi. Oo, kaya ito naman to, alam mo naman selosa si Ma'am si Tars eh. Tinanggal-tanggal mo yung kamay mo, huwag kang mananching, parang ganun. May disconnect talaga eh. Ayan. Baga ayaw niya ang lupit na magpalitrato. Ang daming mga kamay dyan na gustong magpalitrato. Hanggang kaway-kaway lang siya, pati nga ito, tingnan nyo, ayan. Hindi man lang pinagbigyan. Hindi ko mawari kung anong meron dito sa taong ito. Hindi kasi, alam mo, siguro dahil takot din si Marcos sa taong bayan. Di baka yun din iniisip ko rito. Takot siya kasi una-una, alam niya na sa sarili niya na maraming galit sa kanya. Oo, kaya medyo naiilang siya kasi baka bigla siyang saksak eh. Bigla siyang banatan na sobrang gigil na sa kanya, no? Ayaw magpalitrato. Ayan o. Ito yung huli na nga lang. Yan, lapit-lapit na nga. Hindi na lang pinagbigyan. O yan. Parang itong si ate ang kulit. Hindi na lang pinagbigyan nito. Ang lapit na Tapos kakaway-kaway. Ayaw na magpalitrato. No? Dito tignan ninyo Ayan, ito si Lola. Malayo pa lang. Naka-ready na yung kanyang gesture na yakapin itong si Bangag pero umiwas, hindi na lang niyakap, di ba? Parang anong meron sa iyo? Piolo ka. Guwapo daw siya. Natin ayan. Uy, iniwasan niya. Ayan. Wala na yung tapos may gustong magpalitrato. Ayaw tumingin, wala din siyang eye contact, parang disconnect talaga to sa mga tao. Sa madaling salita, Jojo, bangag, no? Wala daw eye contact eh. Siya nakatingin. Alam nyo, siguro yun nga, ganun talaga. Huwag na natin hanapin kay Marcos yung katangian na meron sa mga Duterte kasi wala nga talaga siya nun. Katulad niya, yung pagiging malapit sa taong bayan, yung pag-approach yan. So walang ganun kasi nga anak nga kasi yan ng mayaman. Ipinanganak nga ng mayaman kasi yan. Kasi selosa pa asawa. Baka pag uwi niya majombag siya. Samantalang eto na yung kanina kong sinasabi sa inyo, eto. Yan. Panoorin po natin to. Yan basahin natin. Sino si Maya Santos sa buhay ni PBBM? Sino nga ba? Para kipakinggan natin. Si Maya Santos. Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe? Uy. Yung Jennifer Jen Corpus? Uy. Yung Arman Padilla?
Ba, may Paruman Padilla pa. Yung Zenaida Ducot, gusto mong pag-usapan yan. Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014. Ba? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang? Sino kaya si Maya Santos, kabit ni BBM? Sino kaya? Bakit? Anong connect? Pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine drug enforcement. Uy, maganda to ha. Matagal ko na itong hinahanap tong ganitong topic dyan sa drug haul na yan. Oo, okay. Yung dyan sa Alitagtag, Batangas, okay. Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Naku, patay tayo dyan. Diba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap. At karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Okay. Yung vice camp and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng... Oo, kasi biglang nawala talaga yung Alitagtag Batangas struggle na yun Ipinagmalaki pa nila yun. Ginawa pang achievement ni Benor Abalos yun. Diba? Yung driver, di natin alam kung nakakulong ba. Samantalang hindi natin malaman kung sino yung drug lord nun. Anak ng teteng naman. Mamamayang Pilipinong katulad po ninyo, doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Pero dapat kasi, Attorney Vic, kung may alam ka naman, kung sino man yan, si Maya na yan, dapat ilabas mo na rin para malaman din ng taong bayan. Diba tama ako, Manateros? Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya. Sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Nawala na bigla yung issue na yan, no? Ang galing din, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang galing din ng administrasyon, ang galing nilang magtakip ng mga issue na dapat nilang harapin sa taong bayan. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight
they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles. Ito, pakinggan nyo to. 26, 2014, salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito, anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasa bat. Nasaan na yan? Pero eto dito ako nag-ano. Kasi ang parang may pinupunto dito si Attorney Vic. Ngayon ko lang kasi din to napanood May pinupunto si Attorney Vic na yung about sa Alitagtag Batangas. Kasi yung una, diba 13 billion daw yun. Tapos mga kinabukasan naging 9.8 something ata yung pera or yung drug haul na yun. Ngayon, doon kasi marami ding lumabas. At sobrang kinwestiyon din yun ng taong bayan na bakit ganun? Ang dami-daming checkpoint sa Batangas, bakit doon pa sa Alitagtag na na checkpoint at bakit driver lang yun nandoon? Sa laki ng perang yun, bakit wala man lang mga escort yung pag-deliver ng pulburon na yun? At ang pinakaano dito, biglang pinakancel yun, biglang nawala sa sa media. No? So baka ang sinasabi nito, hindi kaya nagkatotoo na yung panaginip ko. Kasi may panaginip ako diyan kung matatandaan nyo na kaya biglang nawala yung Alitagtag Batangas drug haul na yan issue. Talagang sa panaginip ko kontrolado din ni Marcos Jr. ang mga drug lord dito sa Pilipinas. Panaginip lang naman po ito Wala po itong katotohanan. Kasi kung may involved na mga pangalan, baka ayan yung mga drug lord ng Pilipinas ngayon na hindi lang natin nakikilala kasi nga pinagtatakpan ng gobyerno. Baka lang naman mga banateros. Kasi bigla talagang nawala yan yung issue na yan So baka si Attorney Vic Rodriguez ay may nalalaman mapatungkol dyan sa drug haul na yan. Ngayon, Attorney Vic, dapat ilabas mo na. Diba? Dapat ilabas nyo na, hindi na yung parang antayin nyo pa na sumagot si Marcos. Hindi sasagot malamang. Oo, bangag nga Hindi diba? Nilabas ko yung video na yun, nasabi ko, kasagsagan to ng issue nga doon. Kasi nga maraming talagang nagtaka paano nahuli na driver lang yung tao doon sa napakalaking presyo ng droga na yun. So baka yun nga nasa panaginip ko na kontrolado or talagang si Marcos Jr. ang protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Panaginip lamang po yan Kasi dito yung pinanood kong video, ito nga yung video ni Attorney Vic, may laman Iba yung kutob ko dito no? So, tapos bigla pang nawala yung issue na yun. Asan na kaya yung driver? Nakulong kaya yun? Tinuro niya kaya kung sino boss nila? Tapos di ba dati may sinasabi pa may mga CCTV daw. Asan kaya yung CCTV na yun? Tsaka asan na rin yung balitang yung bigla na lang nawala? So yan ang nakakapagtaka. So yun mga banateros, mga kabiyaya, kayo na lang bahala kung magkomento mapatungkol doon sa video ni Attorney Vic Rodriguez at kung sino nga ba si Maya Santos. I-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre babasahin po natin yan. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like and share. Alam nyo yung pag-like, pag-share nyo sa mga community ng mga syempre sa mga Duterte, napakalaking tulong po yan para sa amin mga YouTube channel at para din po malaman ng iba
ng may iba pa nating mga kababayan yung tunay na balita. Alam nyo naman na bulag na po sa katotohanan ng ibang mainstream media. So yun syempre maraming salamat, mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers at kay Jay Guevara TV. So yun, maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace, turn bye bye.